Okay, so good day everyone. So ang topic natin ngayong araw ay cones rolling together without sleeping. So continuation lang to ng bodies in pure rolling contact or yung chapter 8 sa libro ni Doughtie. Okay, so first, ano ba yung mga basic formulas natin? So yung mga basic formulas, may equivalent na figure siya or may basis tayo na figure every formulas. So dito sa unang formula natin, yung cones rolling together without sleeping. Although lahat ng cones natin dito ay rolling together without sleeping. Okay, so ito yung basic illustration wherein pwede nating i-relate yung R or yung mga radius or radii and then yung mga angular velocity. And also, meron tayong mga angle between the axis of rotation or yung axis ng mga shaft. So dito, yung theta, yun yung angle between the axis of the shaft. And then for alpha at yung beta, yun yung angle ng dalawang cone. So yung angle dito ng cone sa S1, yun yung beta. Okay, so although yung mga variables natin pwede namang mabali-baliktad, hindi naman fix yung mga yan. So ang importante lang dito, alam nating i-relate yung mga angles saka yung mga RPM. Okay? So, next angle, yung alpha, yun naman yung isang angle para dun sa isang cone. Okay, so first formula. So, this can be derived from the formula of the linear velocity, which is yung ating 2 pi Rn. So, since V1 is equal to V, we can have a relation R1 and 1 equal to Rn. So, that's why meron tayong relation ng angular velocity tsaka n dito. So, doon na-derive yung ating formula for speed ratio. And then, meron din tayong relation between angular velocity tsaka yung mga angle. Ito, pwede natin i-derive to gamit ulit yung R. Okay? Tsaka yung R1. So, dito, yung sin beta is equal to R1 over yung OP. And then, similarly, for sin alpha, so R over OP. So, yung R1 dito, palitan nyo lang ng OP sin beta. Okay, and then yung sa R, OP sin alpha. So that's why magka-cancel yung OP kapag sinubstitute na natin dito. So matitira na lang nun, sin beta over sin alpha. So kaya meron tayong ganito na principle ngayon. So na-derive lang yun dito. Next formula, meron tayong 4 cones with opposite direction of rotation. So paano ba nalalamang opposite? Saka the same or same direction? Paano ba nalalamang external? Paano ba nalalamang internal? So, dito sa first figure natin, ito ay external contact kasi yung external surface nila yung nagdikit. So, yung sa internal naman, yung external surface ng isa, so ito yon yung sa N1 or yung sa shaft S1. Yun namang isa, nandun siya sa inner surface. So, internal contact yung tawag dito. And then, formula to solve the angle or angles for these two figures, okay, cones turning on opposite direction, we have these two equations. We can also apply these two equations if we have a figure like this. Next formula, this is for cones turning or having the same direction. So dito kanina, paano ba naging opposite? So ang reference lang naman natin is either they are clockwise or counterclockwise. Okay, so pag ganito, clockwise sa counterclockwise, so automatic opposite. So dito paano ba naging opposite? Paano ba naging clockwise sa counterclockwise? So dito, just imagine, nandito yung ating line of sight. So nandito yung ating mata. So ang tingin natin dito sa shaft na yun ngayon, sa S, so ganyan. Okay, so ito yung ating N. Okay, so therefore, ang rotation nito pa ganyan. And then dun sa kabila, imagine again, nandito yung ating line of sight or yung ating paningin. Okay, so ang dating nito ngayon, ang itsura niya pagka ganyan, nandito yung side view ng cone, nandito yung kanyang shaft. So, ang direction of rotation nito, pag ganito, so therefore, pag ganyan. So, ito ay counter. So, ito ay clockwise. So, therefore, they are turning in opposite direction. So, same method apply dito or same principle. So, kung ito, titignan natin sa side view, ito yung S. So, direction niya, pag ganun. So, therefore, pag ganito to. And then ito, pa down to the right. So, pag tinignan natin siya sa side view ulit dito sa part na to, so yung direction of rotation, pag ganyan. So, ito ay counter, ito ay clockwise. So, same method dito or same principle. Dun sa same direction, ganun din. So, imagine ulit, nandito yung ating line of sight. Okay, so makikita natin dito sa side view, pag ganyan. Ito yung ating angular velocity dito. So, ito ay clockwise. Okay, so dito naman, again, kung titignan natin sa side view, ito yung isang shaft. And then itong N1, so ang turning niya or direction niya ay clockwise. So they are the same clockwise. So therefore, meron tayong the same rotation or same direction. So ganun din dito sa dalawa. Okay?
So again, pag internal contact, so nakapasok lang yung isa dun sa isa. And then yung formula, meron tayong ganito. So medyo naiba lang ito ng konti. Okay, so pero titignan natin palagi, pag alpha ang usapan or sinusolve natin, yung nasa numerator na n ay yun yung mismong n ng kung saan makikita yung alpha. Okay, like for example dito, yung alpha nandito, which is yung angle ng shaft na to, yung vertical shaft. That's why yung n ang nasa numerator. Same lang sa beta. So kung nasan ba yung cone angle? So nandito. Siya ay cone angle ng shaft na to wherein nandun yung n1. Same lang dito. So kung beta, nandun yung n1. Yung alpha, nandun yung n. Yung n na to, pwede rin isulat dito. Or ilagay dito yung direction ng n. So let us solve some problems. So our first problem, problem 8-7. Two shafts having axes in the same plane, intersecting at an angle of 45 degrees. So yung 45 degrees na to, since nakalagay dito na axis in the same plane, intersecting at an angle 45, so ibig sabihin ito na yung ating theta. Okay? Now, we can draw any two lines or two axes of the shaft with theta equal to 45 degrees. So let us say ito yung ating axis ng shaft and then ito yung theta na 45 degrees. Turns in opposite senses. Okay? Opposite senses meaning if this is clockwise, this is counterclockwise. So, walang sinabi dito na sila ay clockwise or counterclockwise. So, therefore, we can assume any direction para dun sa ating figure. So, the given angular velocity, so 30 RPM and 90. So, ngayon, pwede nating i-assign kahit saan dito yung 30 tsaka yung 90. Okay, so sabihin natin nandito yung 30 RPM. And then ito yung 90. Draw a pair of cones to be located on this shaft and turn in pure rolling contact. So, ang pinapadrawing ng problem ay cones. Okay, so hindi siya frustum ng cone. So, ang frustum, so bali ganito yon. Okay, ito yung top view and then ito naman yung isometric or yung 3D view ng frustum ng cone. Kapag sinabing cone lang, ito yon. Okay, so syempre cones tayo. And then dun sa problem, wala din kasing sinabi na element of contact or yung point na to or yung line na to. Okay, so kapag may given na haba sana nito, so madodrawing natin yung kapal ng ating figure or yung mga rolling cones natin. So dito kasi sa libro, so ang illustration niya ng mga figure ng mga rolling cones, mga frustum. Okay? So frustum kasi ang tawag dito sa mga to, hindi siya mga cones. Pero dun sa book, meron naman tayong cone. Yan. So dito sa book natin, ang problem na merong element of contact na pwede nating i-drawing yung frustum ng cone ay yung 8-11 kasi dito merong 1 inch long na given. So malinaw dito na ito ay frustum. Okay? So ibig sabihin, ang figure dito sa 8-11, so bali ito yon. Ngayon dito sa ating problem sa 8-7, so pwede na natin siguro i-drawing cone or yung frustum. Mag-assume na lang tayo ng length ng element of contact or any thickness ng ating frustum. So moving forward, diameter of base of a smaller cone is 1 inch. So take note, smaller cone. So 1 inch yung kanyang diameter. Ngayon, ang tanong, saan ba natin ilalagay ngayon yung 1 inch? So take note, smaller. So therefore, siya ay ilalagay dun sa mas mabilis ang RPM. So nandito ngayon yung ating 1 inch. Calculate the cone angles. So ang required dito, yung mga cone angles, yung alpha, tsaka yung beta. Again, pwede nating ilagay kahit saan yung alpha, tsaka yung beta. So itong ating figure, kumbaga, scratch pa lang to. So pwede pa natin siyang i-redraw pagkatapos na nating isolve. So assuming ito na yung ating 1 inch na diameter ng cone. So take note, diameter to. Ito yung 1 inch. Then let us denote yung ating mga RPM. So lagyan natin to N. Then ito yung ating N1. Then ilagay natin yung alpha at beta. So magdodrawing tayo from this point of intersection ng mga axis. So again, pwede nating i-assign kahit saan yung alpha at beta. Pero ilagay na lang natin dito yung alpha para nakarelate dun sa ating given figure dun sa discussion kanina. So ang kamukha ng ating figure ngayon ay ito kasi yung ating theta ay 45. Ito kasi greater than 90. But again, yung formula, so pwede natin gamitin ito or ito. Pero since ang given ay n at yung ating theta, so ito yung gagamitin natin. Kasi ito, hindi naman natin masasolve yung alpha in terms of beta. Okay, solving for alpha. So from this formula, again, kung alpha ang sinusolve natin, kunin lang natin yung n doon sa shaft kung saan nandun din yung alpha. Okay? So substitute lahat ng given, yung theta, n, tsaka n1.
So, ang masosolve nating alpha dito, pag kinuha natin yung inverse tangent ng quantity na to, so 34.2. So, next unknown for beta. So, again, from the formula, so substituting all the given values. Since beta yung sinosolve natin dito, ang kukunin nating RPM doon sa numerator, syempre yung N1. So, this is equal to 10.8 degrees. So, yung diameter ng isang cone, hindi naman na hinahanap. So, hindi na natin isosolve. So, by drawing yung angle alpha and beta, so kaya naman na natin i-drawing yung mga cones kahit hindi natin sinosolve yung diameter ng isa. Although, pwede natin isolve yon gamit yung ating formula. So, yung thickness ng cone, hindi naman given. So, pwede tayo mag-assume ng any thickness. Sabihin natin, nandito yung ating cone. So, ito ngayon yung ating point of contact. Then, ito yung point O. Okay, so next problem. So, same as 8-7 except that the shaft turns in same sense. Kapag same yung rotation or same sense, ibig sabihin meron tayong internal contact. Kaya ito yung ating magiging figure wherein yung theta ay equal to 45 degrees again. And then yung diameter nito, yun pa rin yung ating 1 inch. Okay, so solution. So let us start with alpha. So tangent alpha is equal to sine theta over cosine theta minus we have n over n1. So yun yung formula natin dito. Okay? Then yung beta, ito naman. So substitute theta, n and n1. So yung n natin, yun ay 30 RPM. Then yung n1, yun yung 90. So solving for alpha, so kunin lang natin yung arctangent ng quantity na to. So ito ay 62.14. And then for beta, again using the formula for tangent beta. So meron tayong 17.14 degrees na beta. Or we can check our answer by subtracting theta and alpha. So ito ay 17.4. O eksakto lang dun sa ating sagot gamit yung ating formula. Next problem. So A turns 100 RPM. So ito yung A. So let us denote this as N sub A or A ni N to denote the RPM. Okay? So lagyan na lang siguro natin N sub 1. So para related dun sa ating figure dun sa discussion ng mga formula kanina. So ito ay 100 RPM. And then yung B, so lagyan natin N para dun sa RPM. So 150. They are connected by rolling cones. Calculate the cone angle of each cone. So required, of course, we have again alpha and beta. Pwede natin ilagay yung alpha kahit saan, saka yung beta. So pwedeng dito sa may A yung alpha, pwede rin dito sa may B. So lagyan na lang siguro natin yung alpha dito sa may B. And then yung beta para dito sa may A. If the base of the cone on A is 3 inches from the vertex, so mag-drawing tayo ng base ng cone A dito. So ito daw ay 3 inches from the vertex. So ito yung ating vertex. So ang distance niya mula dito hanggang dito, yun ay 3 inches. Calculate the diameters of both cones. So ang unknowns natin dito, unang-una yung mga cone angles, and then yung mga diameters. So yung alpha, beta, and then yung d sub A, tsaka d sub B. Then solve also graphically. So sa graphical method, hindi pa natin mag-graph actually yan. Kasi wala pa naman tayong angle dito or any diameter. Okay, so para magawa natin yung graphically, magsasolve tayo ng either alpha or beta. Okay, so dun muna tayo sa analytical method. So solving for beta. So using our formula again, then substitute yung mga given. So meron tayo dito theta na 60. So masosolve natin yung beta na 36.59. So, dito sa calculator, yung 100 over 150, pwede natin gawing 10 over 15 para mapabilis yung ating calculation. So, ito ay 36.59. So, and then since meron na tayong 36.59 na beta, okay, so pwede natin gamitin yung tangent para masolve yung radius dito. So, lagyan natin dito r sub a and then equal ito sa diameter ng a over 2. Okay, so pwede natin gamitin yung tangent to relate yung dA over 2 or yung RA and then yung 3 inches. Substitute beta. Okay, so tangent beta 36.59. So d sub A over 2 over 3 inches.
So, we can solve d sub a here. So, 4.45 yung ating d sub a. So, next, solving for alpha. Again, using our formula. Dito pala kanina, yung mga shaft natin or yung axis, they are turning in opposite direction and then yung theta less than 90. So, therefore, yung ating formula na gagamitin ay yung mga nandun sa unahan kanina. So, ito yung mga yon. Ito yung ating figure and then yung formula, ito. Okay? Substitute theta, n, and n1. So, masasolve natin yung alpha na 23.41 degrees. Again, parang doon sa first problem natin kanina, pwede natin i-check yung ating alpha gamit yung beta. So, itong beta na to, subtract lang natin sa 60. So, yan. Pareho lang isa, alpha. So, last unknown, yung ating diameter sa B. Okay, so instead of using tangent, so let us use ito naman. Then, substitute lahat ng given and then solving for d sub b. So, masasolve natin yung d sub b na 2.97. So, again, gaya ng sinabi ko kanina, kailangan natin yung angle. So, lagay na lang natin either yung alpha or beta. So, ang beta ay 36.59. And then, ano pa bang kailangan natin? Yung diameter ni A. So, yung d sub A, so 4.45. So, ayan. So, meron tayong diameter sa yung angle. So, paano ba natin isa-solve ngayon yung isang angle or yung diameter ng isa? Okay, kapag yung angle, sukatin lang natin to. Okay, so by measurement, yung ating angle dito ay 23.41. And then, para dun sa diameter, mag-drawing tayo ng base na dito. Okay, so pag meron tayong base dito, take note lang, yun ay dapat perpendicular dito. So, sukatin lang natin to. Or, pwede rin mag-drawing tayo ng perpendicular line dito. Okay, so from their point of intersection dito sa base nila. And then, measure lang natin gamit yung ating straight edge. So, makukuha natin yung 1.48. So, kapag diameter naman ang usapan, times 2 lang natin to. Okay, so pwede na rin natin i-drawing yung complete diameter dito or yung kanyang buong haba. Okay, so by measurement, so yung diameter natin sa D sub B ay 2.97 which is the same lang dun sa ating na-solve kanina. Okay, so yung cones, pwede na natin i-drawing lahat. So yung thickness again, hindi given. So pwede tayong mag-assume ng kahit anong thickness. Okay, so next problem natin, 8-10. Two cones A and B are connected by rolling cones and turn as shown. Okay, so given yung direction ng A and B. Okay, so kung mapapansin natin, so same direction. And then yung ating theta, 30 degrees. Okay, so therefore, ang magiging figure natin ay ito. Okay, so take note, same direction. Although yung arrow iba lang. Yung cone na maliit, pwede rin natin i-drawing actually dito. And since yung A natin dito, take note, ay mas mabilis. So therefore, nandun sa A yung maliit na cone. So sakto lang dun sa ating figure. Calculate the cone angles of each cone and the diameter of each base. So ang hinahanap again, yung alpha tsaka beta. And then yung mga diameter, so pwede natin ilagay siguro D sub A ulit tsaka D sub B. Okay? So ilagay ko lang dito yung mga label na given. So bali ito yung ating theta. Okay, yung 30 degrees. So ito yun. And then lagyan natin yung ating D sub A tsaka D sub B. And then baguhin lang natin saglit yung direction ng mga arrow. Gayahin lang natin to. The other given, we have the base of cone B. So ito yung cone B. Ito yung cone B natin. 2 inches daw yung kanyang base hanggang dun sa vertex. So ito yun, 2 inches. Solve also graphically. So again, pag graphical, kailangan ulit natin yung isang diameter. Okay, so mas maganda, solve natin yung diameter ni D sub B. And then, saka tayo mag-graphical. So halos same lang to dun sa previous problem natin kanina. Yung diameter dito ni A, masusukat lang natin yan kapag meron na tayong beta. So initially, ito muna yung figure natin. And then dito, i-discuss natin mamaya kung paano siya gawin graphically. So solution, solving for alpha and beta. And then substituting theta and n1. So masusolve natin yung alpha which is equal to 43.19 degrees. And then for beta, again, using our formula. So substituting all given values of theta and n. So masusolve natin yung beta na 13.19. Yung 30 degrees ngayon, pwede nating gamitin yon pang check lang ng alpha. Okay, so yung 30 plus yung 13.19, so, sakto lang. So, 43.19. So, ngayon, pwede natin i-solve yung diameter ni B. Okay, so, pwede natin gamitin tong triangle na to. So, let us consider yung triangle na to. And then, take note, meron na tayong angle kanina para dito sa
cone B. Yun yung ating alpha. Okay, so yung alpha na yan, so same lang dito. Okay, so alpha din ito. So this is equal to 43.19. So we can now use tangent to solve for the diameter of B. So this is D sub B over 2 or yung radius na ito. So D sub B na lang ilalagay natin dito since ang hinukuha naman natin ay diameter. Okay, so tangent 43.19 is equal to, so opposite D sub B over 2 over adjacent. So 2 inches. So D sub B here is equal to 3.75 inches. Next, for D sub A, so again, let us use the relation between the speed ratio, okay, to solve for D sub A. Okay, so from N over N1 equal to R1 over R. So yung R kasi natin dito, tsaka R1, so bali, ito yung sa R. Okay, so yung R1 dito. So pwede natin itong i-rewrite na D sub A over 2 para dito sa R1 and then yung R, so D sub B over 2. Or pwede nating tanggalin yung 2. Okay, so maka-cancel lang naman yan. Okay, solving for D sub A using this relation. So substituting all given values and yung value ng D sub B kanina, so masasolve natin yung D sub A na 1.25 inch. Ngayon, pagdating sa graphical, of course, mag-base tayo dun sa given. So, 30 degrees to, and then yung 2 inches. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, kailangan nyo din yung diameter tsaka yung angle. Okay, so mas maganda, ilagay nyo muna yung angle natin, which is yung ating alpha. So, pwede rin mauna itong 2 inches. Okay, so assuming nandito yung 2 inches natin. Then, pag na-drawing na yung 2 inches na base ni cone B, lagay lang natin yung alpha. Yung alpha dito sa side na to, tsaka dun sa side na yon. So, makukuha nyo yung intersection ng lines dito. And then, from that intersection, yung beta ngayon, masusukat nyo na dito, yung mula dun sa axis ni A hanggang dito. And then, para dun sa diameter, again, so, drawing lang tayo ng perpendicular line dito, and then, drawing yung line dito sa point na to, which is naka-angled na, the same dun sa beta. So, ito na yung ating cone na maliit. So, same lang dun sa diameter ni B. So, yung point of intersection na to, susukatin lang natin, yun na yung diameter ni B. So, hindi na ako gagamit ng CAD software. I hope, alam nyo na kung paano gawin. Okay, so last problem. Shaft A, B, and C are connected by cones in external contact. So, external contact, so ibig sabihin, yung figure natin, mga simple lang. Okay? Parang yung nasa first figure natin. So, meron tayong given speed ratio. Okay, so A is to B is to C is equal to 3 is to 2 is to 4. So, ibig sabihin yan, yung A or NA over yung NB is equal to 3 over 2. So, ito yung NA, ito yung NB. So, since external contact, so meron tayong opposite direction of rotation. Next ratio, yung NB over NC. So, that is equal to 2 is to 4. So, bakit nga ba ito lang yung ratio natin? Kasi ang magkadikit dito, yung BC at AB. So, if the diameter of cone B is 6 inches, draw the 3 cones giving the diameter of cones A and C. So, given 6 inches yung sa B. So, drawing muna natin yung 6 inches. So, assuming nandito. So, walang given distance mula dun sa vertex. Okay, so scratch lang muna natin ito kumbaga. Yan, so mag-drawing din ako ng para dun sa A. Kapag nag-drawing tayo ng base or ng diameters, take note lang, laging perpendicular yan dun sa axis. Okay, so yung mga direction, pwede tayong mag-assume ng kahit ano. So, assuming ito clockwise, so therefore, ito ay counterclockwise. Kung ito ay counterclockwise, so therefore, ito ay clockwise. Okay, so first step ng ating solution, let us relate yung D sub B dun sa C at saka sa A. Okay? Yung B at A, ito lang yung relation nila. Pero ano ba yung isosolve natin? So, required dito, yung diameter ni A, saka yung diameter ni C. So, ito yung D sub C, ito yung D sub A. So, therefore, gagamitin natin itong speed ratio na to para masolve yung mga diameter. So, in terms of diameter or radius, yung speed ratio ngayon ng NA over NB, yun yung D sub B over D sub A. And then, similar lang dun sa BC. So, ito ay D ni C over D ni B. So, for D sub A, so using this relation, so yung D sub A natin dito ay 4 inches. Next, for D sub C, again, gamitin lang natin to. So, ang D sub C natin ay 3 inches.
Ngayon, paano ba natin i-drawing yung mga cone ngayon? So, assuming meron na tayong mga diameters. So, ang una natin gagawin, start tayo ulit dun sa given. So, meron tayong axis sa A, sa B, tsaka sa C. Ngayon, meron na tayong D sub A, given yung D sub B, and then yung D sub C. Kung titignan natin, meron tayong 90 degrees angle dito, and then ito ay 6 inches. And then itong D sub A, yung nasolve natin kanina, yan ay 4 or 4 inches. Therefore, ang haba nito hanggang dito, yun ay kalahati lang ng 6 or yun ay 3. Okay? And then dito naman sa kabila, yung haba nito, yun naman ay kalahati ng 4 which is equal to 2 inches. Kaya makapag-drawing na tayo ng dalawang bases. Yung para kay A tsaka kay B. So, lagyan natin dito yung para kay B. So, hindi ko matodrawing ng naka-scale. And then, yung isa, dito naman tayo sa D sub A. So, ang haba naman nun ay, again, so 3 inches. So, measure lang tayo ng 3 inches mula dito, papunta dito. And then, drawing tayo ng vertical line. So, assuming dito na sila nag-meet yung mga cones, pwede na natin silang i-drawing. Again, cone yung nakalagay dito, hindi frustum. Pero again, since yung nasa libro ay mostly ang illustration niya ng cone ay frustum, so pwede na rin natin ilagay dito mga frustum or ganito yung figure natin. So, drawing muna natin yung mga broken line dito para dito sa cone ng dalawang to. And then, ilagay na rin natin yung frustum ng cone. Wala tayong given na element of contact. So, mag-assume na lang tayo ng haba ng element of contact natin or yung thickness ng ating cone. So, thickness ang term ko kasi top view to. So, ang problema na lang natin itong C. Okay, so walang given angle si C. So, hindi natin maidodrawing ng accurate to. Okay, so ang gagawin natin, mag-drawing muna tayo ng kumbaga scratch para dito sa cone C. So, yung kailangan nating i-drawing dyan, yung triangle ngayon dito. Kasi yun ang gagamitin natin para ma-drawing talaga natin yung diameter ni C dito. Wala kasing given angle. So, pwede nating solve yung angle or yung distance ng base ni cone C. Okay, so ito yung distance. Okay, so ito, take note, yung base lagi ay perpendicular dun sa kanyang center line. So, ito ay 90 degrees. So, let us denote yung point na to, point P, then ito ay point O, and then ito ay point Q na lang. Okay? So, since diameter ni C ay given na or na-solve na natin kanina, 3 inches. So, therefore, yung haba nito, 1.5 or kalahati ni 3. So, ang kailangan na lang natin dyan, either yung OP, and then solve yung angle para ma-drawing na yung center line para dun sa C. Kapag na-solve na kasi natin yung length OQ, so pwede na tayo mag-drawing ng base ni cone C. Ngayon, pwede nating isolve to ng graphically. Pwede na nating sukatin, di ba? So, kung meron na tayo yung dalawang cones na to, pwede nating sukatin ito ng by graphical na lang or using tangent. Okay? Pwede nating isolve yung angle nito and then punta tayo sa kabila. Or gamit tayo ng Pythagorean theorem. Okay? Pag gumamit tayo ng Pythagorean theorem, kailangan natin yung haba nito. So, ito ilagay natin 3 inches. And then ito, again, yung haba nito hanggang dito, yun ay 2 inches. So, yung haba nito ngayon, using Pythagorean theorem, or yun yung ating line OP, again, using Pythagorean theorem, line OP is equal to square root of 2 square plus 3 square. Or this is equal to square root of 13. Or that is 3.6. So, ito sinusolve natin para malaman yung angle nito or yung haba nito, yung line OQ. Next, for OQ. So, again, ito yung OQ. Since meron na tayong diameter ni C, so ito ay 1.5. So, again, ito ay 1.5. Okay, so meron tayong OP kanina. So, square root of 13. So, therefore, yung OQ ngayon, square root of 13 square minus 1.5 square. Yan. Kasi ito ay hypotenuse. Ito right angle. So, meron tayong OQ. So, square root of 43 over 2 or 3.28. So, ayan. Pwede natin i-drawing ngayon yung OQ. Pero yung angle kasi, hindi pa natin alam. Okay? So, mas maganda, solve na rin natin yung angle na to. So, let us denote this angle as angle, say for example, alpha na lang. Okay? So, isosolve natin yung alpha para may drawing yung
axis nito or yung angle of inclination niya. So, we can use sine. So, sine alpha is equal to 1.5 over yung OP. So, yung 3.61 or square root of 13. So, yung alpha ay equal to 24.58 degrees. So, kapag meron tayong alpha, measure lang tayo ng 24.58 dito. Okay? And then from that, measure tayo ng OQ. Okay? So, yung OQ natin ay 3.28. Or kahit hindi na mag-measure actually ng OQ, mag-drawing lang tayo ng perpendicular line sa kanya, itama lang natin dito sa may B kanina. Okay? So, dito sa point na to. So, kumplituhin na natin yung cone. Ayan. So, ang drawing ulit natin, frustum ng cone. Okay? So, yung figure natin dito, medyo hiniwalay ko lang kasi para mas malinaw ng konti. Okay? So, para hindi labo-labo yung ating solution. Ngayon, kung gusto natin i-check yan gamit yung any CAD software, okay din. So, dito sa CAD software, di na natin kailangan ng angle or haba na ito. So, ang kailangan na lang natin yung haba nito kanina, yung nasolve natin dun sa kalahati ng diameter ni C. So, 1.5 inches yung haba. And then, apply lang tayo ng constraint. Okay, so gagamit tayo ng perpendicular and at the same time, yung ating coincident na constraint. Okay, so ito na yung kalahati ng cone natin dito sa C. And then drawing lang tayo dito ng 1.5. Okay, para mag-drawing yung buong cone para dun sa C. So ito talaga yun, yung pang rolling cone. Pero again, pwede tayong mag-drawing ng frustum. So ito na yung ating 3D view para dun sa ating last problem. That's all for this video. Thank you for watching.